we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Praise God. Hallelujah. Testimony pa lang talaga, babangunan mo eh. Tama po. Ang sarap makapakinig ng patotoo ng mga kamanggagawa natin. Ibig sabihin, talagang tunay ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Sa araw pong ito, sa buong liwayway na ating gawain, ay sa basa ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, pang-anim na taon at 142 madaling araw na po tayo nagbabantay sa pananalangin. At huwag tayong titigil magbantay. Amen. At gamit po natin ang platform ng Zoom. Hallelujah. Salamat sa mga naka-join na. 22 pa lang tayo. Pumapasok pa lang si Sister Christina from PRF Angeles. Salamat sa mga kamanggagawa na talagang naroon ng kasigasigan. Gumising sa madaling araw para ganapin yung bagay na pinapaganap ng Diyos sa atin. Salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Salamat sa ating spiritual director, Bishop Rosel Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, dahil naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Amen. Salamat sa buhay ng mga kamanggagawa na naka-join na. From Canada, naka-join na po si Pastora Senny. Salamat dahil tunay talaga ang ginagawa natin ito ay nakakapagbigay kaluguran sa mas marami. Hindi lang sa harapan ng ating Diyos. Salamat din sa kamanggagawa natin sa PRF Bahrain Chapter. Join na rin po sila. Pemi Marlene, salamat po sa lahat ng mga kamanggagawa na patuloy nakikisa sa gawain natin. Salamat din sa buhay ni Pastora Sandra dahil siya ang ating admin sa YouTube, TikTok at Spotify. Dahil after ng gawain natin, ina-upload niya na po ito. Download muna itong gawain natin sa Facebook, then i-upload niya sa YouTube, TikTok at Spotify. Salamat dun sa puso na binigay ng Diyos sa kanya. Hallelujah. July 29 na po ngayon, 2026. Napaagad na po ng mensahe for third time na po ito. Pangatlong beses na may dahilan talaga si Lord kung bakit pa ulit-ulit sinasabi sa atin ito. May itinuturo siya sa bawat isa na sa ubasan ng Prayer Faith Church. No? Huwag tayong tumingin sa kayang ibigay ng salibutan ito. At tignan natin, nakita na naman natin, meron na naman tayo makirinig na eternal reward. Kaya yung pagpapala mula sa langit ang dapat natin ituon ng pansin. Narinig na ni Pastor John, narinig na rin ni Pastor Jimwell, at ngayon, ipipreach naman ngayon ng hindi aksidente dahil nakita ko na itong outline na ito, hindi pa nakapag-preach si Pastor Jimwell at si Pastor John. Okay, kaya excited na rin ako marinig kung paano sasagutin ng ating preacher yung kanyang tema. Ang topic po natin ay steadfast and passionate in serving the Lord. Yun po yung topic po natin, maging matatag at maging madamdamin sa paglilingkod sa Diyos. Okay? At yung kanyang tema na sasagutin ay how can we serve? Paano nga ba tayo maglilingkod sa Panginoon? With the assurance of His eternal reward. Kita nyo, no? Eternal reward uli. Assurance naman ito. Isa na makahapon, confidence, no? Salamat. Kaya tawagan na po natin ang ating tigapagayad ng salita ng Diyos. Walang iba, kundi ang ating pastora sa PF Libas Chapter, kay Kabalan. Natawagan na po natin. Walang iba kundi si Pastor
Minda Magdarao. Nak, is your turn? Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Glory to God. Lalong-lalo na po sa ating bishop at Amen. mamiglo sa ating tatay Pastor Alex. Glory to God. Mapagpalang umaga rin po sa ating lahat ng mga kapastoran, Amen. mga POEs at lahat ng mga Okay. naka-attend sa Zoom. Amen. Ang mga taga-ibang bansa. Praise God. OFW. Salamat po sa inyong lahat. Amen. At samahan niyo po ako na makipagbuklatan sa ating teksto. Ang ating pong teksto ay mula sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Ito po yung sinasabi, verse 58. Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Praise Amen. God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ating pong topic, steadfast and passionate in serving the Lord. Amen. Ating pong tema, how can we serve the Lord with assurance of His eternal reward? Amen. Praise God. Tayo na po yumukot manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Na ako'y muli mong ginamit. Salamat po sa pagkakataong muli kaming makapag-aral ng iyong banal na Yes, Sir salita. God. Buksan mo ang aming isip at puso upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-alabin mo ang aming puso sa paglilingkod sa iyo. Naway ang mensaheng ito ay maging hamon at inspirasyon upang kami ay maging matatag, masipag at tapat sa iyong gawain. Gabayan mo ang nangangaral at ang bawat nakikinig. Hinihiling namin ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Maraming tao ang nagsisimula ng may sigasig. Ngunit hindi lahat ay nagtatapos ng may katapatan. Sa Totoo simula, sigasig sa pananalangin, Good sa for me. pagsamba at sa paglilingkod. Ngunit pagdating ng mga pagsubok, Wala na. panghihina o kawalan ng pagkilala, unti-unti silang tumitigil. Ganito rin ang nangyayari sa maraming mananampalataya. Kapag dumarami ang problema, may tukso na isipin, may saysay pa ba ang aking paglilingkod? Sabi nga po sa unang Korinto, chapter 15, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ng muling pagkabuhay dahil tiyak ang ating tagumpay kay Yes. Kristo at may buhay na walang hanggan. Hinihikayat niya ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa paglilingkod. Hindi nasasayang ang anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya ang Amen. tema natin ngayon ay gawin ang gawain ng Diyos na may katiyakan ng gantimpala. Ang ating pong unang puntos, maging matatag at huwag matinag. Sa unang Corinthians, chapter 15, verse 58a, maging matatag kayo, huwag matinag. Ang salitang matatag ay nangangahulugang matibay. Matibay ang paninindigan sa pananampalataya. Yes. Huwag matinag ay nangangahulugang huwag magpapadala sa tukso, takot, opinyon ng tao o mga pagsubok. Maraming bagay ang maaaring magpatinag sa isang lingkod ng Diyos. Tulad nga po ng pag-uusig, pagod, kakulangan sa suporta o pagkabigo.
Ngunit ang ating katapatan ay dapat nakasalalay kay Kristo, Amen. hindi sa ating kalagayan. Yes, totoo yan. Sabi nga po sa Gawa 20 verse 24, ngunit hindi ko tinuturing na mahalaga ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking takbuhin at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Hindi natin mababasa na umurong si Pablo. Sa halip, naging matatag siya. Yes. Kahit alam niyang may naghihintay na pagdurusa. Katulad nga po si Daniel ay nanatiling tapat sa Diyos kahit ipinagbawal ang pananalangin, mas pinili niyang sundin ang Diyos kaysa matakot sa mga tao. Amen. Amen. Ang isang matibay na punong kahoy ay yumuyuko kapag malakas ang hangin. Tama. Ngunit hindi nababali dahil malalim ang ugat nito. Yes. Gayon din, sa Kristiyanong malalim ang relasyon sa Diyos. Maaring dumaan siya sa bagyo ng buhay, ngunit hindi siya basta-basta matitinag. Amen. Tuloy na manalangin, patuloy na magbasa ng Biblia, huwag hayaang sirain ng problema ang iyong pananampalataya. Yes. Piling tapat kahit walang nakakakita. Ano ang nagpapatinag sa iyong paglilingkod ngayon? Handa ka bang manatiling matatag alang-alang kay Kristo? Praise God. Amen. Halimbawa po sa atin mga lingkod ng Diyos, tayo ay hindi exempted sa mga pagsubok, Yes, totoo lalo yan. na bagyong dumarating sa ating buhay. Matatag tayo at huwag patitinag Amen. at sa mga problema at lalo na sa mga pinansyal tulad ng mga bills at iba pang bayarin sa tubo. Yun nga po, tulad sa akin, nang nawalan po kami ng ilaw, sa Panginoon lang po ako lumapit Praise kasi God. minsan lumapit po ako sa kapitbahay. Pero hindi po ako pinagbigyan. Ang nangyari po, hiningi ko yun sa Panginoon. Amen. At sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako yung natural na liwanag. Wow. Kaya po, ang Panginoon, hindi po nagdalawang isip. Amen. Nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod sa Kanya. Hanggang sa isang araw, nagkaroon po kami ng amo na bigla na lang niya po dinala dito yung malaking panel ng solar Thank you, at Lord. kompleto na po yun. At isang araw, ayun na nga po, nagkaroon po kami ng liwanag. Di po ba, natural yun? Wala po kami pinabayaran buwan-buwan. Kaya maraming salamat sa Thank you, Panginoon Lord. sa kanyang kabutihan. Kasolang. Amen. Kaya lumapit po tayo sa Kanya kung ano man po yung ating mga pangangailangan ay Kanya pong ibibigay. Amen. Amen. Kaya po is dumako sa ating point 2. Ang ating God. pong tema, gawin ang gawain ng Diyos na may katiyakan ng gantimpala. Praise God. Point 2, laging masagana sa gawain ng Panginoon. Amen. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 58b, laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang sinabi ni Pablo na gumawa para sa Panginoon, kundi laging sumagana. Ang pag-ibig, ang ibig sabihin nito ay maging masigasig, Yes. masipag, handang maglingkod sa anumang paraan. Ang paglilingkod ay hindi lamang kapag may panahon o kaya kapag magaan ang pakiramdam, kundi sa lahat ng pagkakataon. Tama. Ang lunos na paglilingkod ay hindi lamang paggawa lamang ng tungkulin, kundi pagbibigay ng ating buong puso, lakas at oras para sa Diyos. Amen. Hindi gawin ng pilit o kalahati lamang. Tama. Ang ating paglilingkod ay dapat laging handa, masigasig at may Yes. pagmamahal. Dahil ito
ay para sa Panginoon at hindi lamang para sa tao. Tama. Sabi nga po sa Galatia 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti Yes. sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Yes. Thank you, Lord. Takdang panahon ang Diyos para sa ani. Huwag tayong sumuko habang naghihintay. Yes. Sabi nga po sa Nehemiah 6 verse 15 hanggang 16, si Nehemias at ang mga Israelita ay nagtayo muli ng pader ng Jerusalem sa kabila ng panunuya, pagbabanta at pagod. Hindi sila tumigil Yes. hanggang Totoo yan. tapos ang gawain. Amen. Tulad nga po ng isang magsasaka. Ang isang magsasaka ay hindi agad umaani. Pagkatapos magtanim, araw-araw siyang nagdidilig, nag-aalis ng damo at naghihintay ng may pagtiyatiyaga. Ganito rin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi agad nakikita ang bunga, ngunit sa tamang panahon ay magbibigay ang Diyos ng ani. Amen. Amen. Receive. Hanap ng paraan upang makapaglingkod. Gamitin ang iyong talento para sa Panginoon. Amen. Amen. Lingkod dahil sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Masagana ba ang iyong paglilingkod o ginagawa mo lamang ang pinakamababa upang masabing may ginagawa ka? Bawa po. Bilang lingkod ng Diyos, tayo ay humahayo. Kahit Amen. umuulan, malayo man, malapit, marami man tayong budget, tuloy pa rin. Lord, Kapag dadya ta. tayo. Amen. Praise Kahit God. may mga tao na walang alam sabihin sa'yo, na walang tiwala, at kung ano-ano pa. Kaya dapat, huwag mo sila pansinin, Yes. lalo ka pa pakatatag at Tuloy lang. magpatuloy sa paglilingkod. Amen? Amen. Dahil lingkod tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Amen. Tama. Ang Panginoon, ang paglingkuran mo. Amen. Tayo na po ay dumako sa ating point 3. Praise God. Gawin ang Diyos na may katiyakan ng gantimpala. Point 3, ang pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Amen. 15 verse 58c. Yaman nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Madalas Tama. tayong mapagod o makaramdam na parang walang bunga ang ating ginagawa. Ngunit ipinangako ng Diyos na ang bawat sakripisyo, panalangin, pagtulong at pagtitiis na ginagawa natin dahil kay Kristo ay may tiyak ng gantimpala. Hindi tayo nawawala. Itinatago ito ng Diyos para sa ating buhay na walang hanggan. Ang ating pagod at pagpapagal ay may tiyak na tagumpay dahil si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Ito ang pangako ng Diyos sa bawat tapat na lingkod. Amen? Amen. Maaaring hindi tayo mapansin ng tao. Maaaring walang pumapalakpak. Ang Panginoon ang nakikinig Amen. at naluwalhati at nalulugod sa mga ginagawa mo. Sa kasigasigan mo at pagsasakripisyo mo sa buhay. Amen. Tayo na po ay dumako sa ating conclusion. Ang unang Korinto, chapter 15, verse 58, ay isang paalala na ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon ay may walang hanggang halaga. Kung nais nating gawin ang gawain ng Diyos na may katiyakan ng gantimpala, kailangan nating maging matatag. Amen. At huwag hinag sa gitna ng mga pagsubok, laging sumagana sa gawain ng Panginoon, at huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Maniwalang ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi kailanman masasayang. Tama. Sapagkat ang Diyos ang tapat na nagbibigay ng gantimpala
sa tamang panahon. Amen? Maaring hindi natin makita ang bunga ng ating paglilingkod, ngunit ang Diyos ay nakatingin sa ating katapatan. Darating ang araw na maririnig ng bawat tapat na lingkod ang kanyang mga salita. Sabi nga po sa Mateo 20 verse 21, Mabuti, mabuti, ikaw na mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya huwag tayong manghina, magpatuloy tayong maglingkod ng may katapatan, sapagkat ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi kailanman walang kabuluhan. Tama. Amen? Tayo na po yung mukot manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na nagpatibay sa aming pananampalataya. Yes, Lord. Tungan mo kaming maging matatag at huwag matinag sa gitna ng anumang pagsubok. Bigyan mo kami ng masigasig na puso upang laging sumagana sa iyong gawain. Kapag kami ay napapagod o pinanghihinaan ng loob, ipalala mo sa amin na ang aming pagpapagal sa iyo ay hindi kailanman masasayang. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Patuloy mo kaming gamitin para sa pagpapalawak ng iyong kaharian hanggang sa araw na aming matanggap ang iyong inihanda para sa mga tapat na lingkod. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Lapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Raminda sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Tunay talaga, sa kaya ng sinabi niya, marami talagang tao ngayon magaling lang sa simula. Ang tinatawag natin good for new. Pero at the end of the story, pag tumatagal na, nawawala na. Amen? Mabilis tumakbo. Pero hindi naman yan natatapos sa finish line. Hindi, sabi ko nga sa buhay paglilingkod natin, hindi pabilisan hindi patatagan. Amen? Paano tayo magiging tapat hanggang wakas? Maraming nagsimula sa atin, na talaga masigasig sa simula, sabi ng ating preacher. Pero pag dumating na yung mga problema, pagsubok, pagod, dahil pa ba, criticism, mga tao sa paligid, kaya naman mga pagsubok ng mga kabiguan, nawawala na sila, tumitigil na o sumusuko na. Marami naglilingkod sa Diyos ngayon, lagi nagtatanong, may kabuluhan pa ba itong ginagawa ko? Siguro sa mga Don Watches na tumigil na, parang napakaramdam nila, wala nang kabuluhan yung ginagawa natin pananalangin sa madaling araw. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, huwag natin titignan kung napapansin ba tayo or what, no? Mahalaga, alam ng Diyos itong ginagawa natin, sakripisyo. Tama po ba? At naniniwala ko, at the end of the story, yung pagpapagal natin ay may laang gantimpala yan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tuloy lang. Don't give up. Yan lagi sinasabi ni Pastor Josie. Okay? Kaya nga sinabi sa atin kung paano nga tayo mapaglingkod sa harapan ng Diyos na may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sabi ng preacher natin, be steadfast and immovable. Okay? Bakit niya sinabi yun, mga kapatid ko sa Panginoon? Kasi marami lagi natitinag And kaya tandaan natin ito, hindi nais ng Diyos na paminsan-minsan lang tayo naglilingkod. Gusto niya talagang the best na paglilingkod. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yan po yung nais sabihin ng Diyos sa atin. Kasama na rito yung ginagawa natin ngayon. Ano yung ginagawa natin ngayon? Pananalangin. Ano pa? Pagbabahagi ng ebanghelyo. Pagtuturo. Tama po ba? Pagtulong natin sa mga nangailangan. Sabi ni Pastor Jan kagabi. Tama po ba? Pagdidisipulo. Okay? At paglilingkod natin sa gawain ng Diyos. Pagtulong natin sa simbahan. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Ang bawat gawain ginagawa natin para sa Diyos.
Napakahalaga nito. Okay? Kaya sinabi nga sa atin, huwag nga tayo mag-alala, gumawa ng mabuti. Dahil in due season, talaga aanihin natin. Okay, kung ano ang ating tinanim. Okay? Oo, dumarating ang pagod, pero huwag tayong susuko. Dahil sa tamang panahon, mag-aani tayo. Gaya na nilimbawa ng ating preacher na magsasaka, tama? Alam mo, nagtanim, mamaya aani na kaagad. Ano yun? Okay? Nagtanim ng munggo at binabad lang, nag-sprout na. Kung gaano karami mong binabad mo, ganun din. Hindi naman tutubo yun eh. ng munggo uli. Bibigyan ka lang niya ng sprout. Amen. Kaya tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang bawat sakripisyo, bawat panalangin, at paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Amen? Tandaan natin yan. Kaya lagi, humanap tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Araw-araw, na katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang ginagawa natin ngayon sa Dawnwatch Prayer, paglilingkod to sa Diyos. Kaya gamitin natin whatever talents we have right now. Kaya anong galing mo? Magaling ka ba magluto? O di ikaw ang magpresenta tuwing may handaan. Eh. Hindi na tayo kakain sa labas na gagastos pa ng malaki. Sa church na lang tayo kumain. O kung magaling ka magluto, paggamit mo yung talento mo, magluto. Okay? Kasi gagawin natin yan for God's glory. Okay? Paglingkod ng may kagalakan at katapatan. Pangalawa, sinabi ng preacher natin, nais niya ang bawat isa sa atin ay hindi lang dapat nakatuon dun sa bagay na natitinag, kundi dapat doon sa bagay na pangmatagalan. Okay? Always abound in the work of the Lord. Lagi tayo tumingin. Pag sinabi natin abounding ay sumagana, ibig sabihin umaapaw. Okay? Lumalago. Yan, abounding. Tama po ba? Hindi nais ng Diyos na talagang yung lingkod mo, pawardi-wardi lang. Pwede na yan. Tama na yan. Ang gusto ni God ay the best na paglilingkod. The best pa itong ginagawa natin ngayon? Yes, dahil alam natin, yung labor na meron tayo, never in vain, sabi. Kaya hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Kaya ano gagawin natin? Ibigay na natin yung bulakas natin sa bawat paglilingkod natin. Okay. Bakit? Hindi man nakikita ng tao to, pero nakikita ito ng Diyos. Para ngayon halimbawa nga natin, tama yung lalim natin. Okay? Yung pundasyon, kaya naging matibay yung mga building, nakikita ba yung pundasyon, nakabaon sa ilalim ng lupa yun. Ganon din dapat yung pundasyon natin, nakabaon ng malalim sa harapan ng ating Diyos. Magagawa ba natin yan? Patulit-ikulit, sinabi ko kay Pastor Jan, yung inaabatan natin salita. Pagdating natin sa langit, palangit po ba tayo? Sinasabi mo, oo, marinig mo ang katagang ito. Sa Mateo chapter 25 verse 21. Ano nakasulat doon, Pastor? Well done. Good and faithful servant. Gusto ba natin marinig yun, mga kapatid ko sa Panginoon? Manatili tayong tapat. Amen. Hold on. Huwag kang matitinag. Si Jesus ay babalik, tiyak na babalik. At ang maganda roon, may dala siyang gantimpala. Kaya ang bawat nagtatapat at naglilingkod sa harapan ng ating Diyos, tiyak ako, gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa para sa Kanya. Okay? At naniniwala tayo na sa oras na ito, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa kapag tila parang walang nakakapansin sa ginagawa natin paglilingkod. Parang hindi tayo ina-acknowledge. Okay lang, basta malaga ina-acknowledge tayo ni God. Amen. Patuloy. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you,
and God bless.